Isang bangkay na walang pantay at pantalon ang nakita na tinapon sa liblib na lugar. Sino ang gumawa nito? Sa Morelia, ang kapital ng Michoacan, Mexico, noong Setyembre 21, 2020, lumabas ng bahay si Jessica Gonzalez, isang 21 anyos na guro, mga bandang 5 ng hapon. Sinabi niya sa kanyang pamilya na pupunta siya upang makipagkita sa kaibigang si Renata. Maraming oras ang lumipas at hindi na siya bumalik. Tinawagan nila siya, ngunit hindi sumasagot. Ito ang nag-udyok sa kanila na i-report ang kanyang pagkawala. Isinilang noong 1999, natuklasan ni Jessica na may espesyal siyang talento. Ang pagiging observant at maunawain sa mga mahihirap. Lumaki si Jessica sa isang pamilyang masigasig at sa isang tahanan na may magandang values. Ang kanyang mga magulang ay isang mapagkumbabang mag-asawa na nagpupunyagi para sa kanilang mga anak, nagbibigay ng pagmamahal at edukasyon sa kanila. Simula pa noong bata siya, natutunan niya na ang tagumpay ay kinakailangan ng pagsisikap at itong prinsipyo ang gabay niya hanggang sa makamit niya ang pangunahing layunin niyang maging guro sa elementarya. Sa gitna ng pandemyang COVID, nagturo si Jessica ng virtual class sa isang grupo ng mga mag-aaral sa kalapit na estado ng Guanajuato sa gitnang Mexico. Nakasuot ng navy blue na coat kasama ang kanyang pulang shirt at asul na maong, kasabay ng mainit at malawak na ngiti, na itatag ni Jessica ang kanyang unang koneksyon sa kanyang mga mag-aaral. Positibo niyang kinausap ang mga ito, nakasisiguro na sa kabila ng mga hamon ng pandemya, marami silang matututunan. Bukod sa pagtuturo, isa rin sa kanyang mga passion ang pagtuturo ng mga prinsipyo at halaga sa mga bata. Noong 2019, kilala siya dahil sa pag-organisa ng isang Christmas party para sa mga batang mahihirap. Samantala, si Diego Uric isinilang sa isang mayamang pamilya na may impluwensya ng politika sa Morelia noong Enero 2, 2020 ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa Monterrey Institute of Technology sa kanyang campus sa Morelia matapos makumpleto ang high school. Si Diego ay nagbabalanse ng kanyang oras sa pag-aaral, pagsasaya at paglalaro ng American football. Kilala na ang mga magulang ni Diego ay naghiwalay at ang kanyang ina ay muling nag-asawa ng isang negosyanteng nagbigay kay Diego ng komportableng pamumuhay nang walang alalahanin sa pinansya, bagaman nagkaroon siya ng mga tipikal na alitan sa isang dysfunctional na pamilya. Sa 2018, nag-cruise ang landas ni Diego at Jessica sa isang festival. Si Diego ay menor de edad pa noon at 19 lamang si Jessica. Wala sa kanila ang inasahan na ang unang pagkikita na ito ay magdudulot ng isang trahedya na gugulat sa Morelia at sa buong Mexico. Ayon sa ilang mga kaibigan ni Jessica, agad siyang naakit kay Diego. Nagkita ang magkasintahan ng ilang beses sa loob ng 6 na buwan, ngunit palaging lihim. Sa simula, walang pamilya ang may alam sa kanilang relasyon. Gusto ni Jessica ng isang matibay at formal na relasyon kay Diego, ngunit alam niyang mahirap ito dahil sa kanilang magkaibang social status. Isang beses ay ibinahagi niya sa kanyang kapatid na medyo mayabang si Diego dahil sa kanyang social status. Madalas niyang pinagsasalitaan ng masama ang mga babae gamit ang pinakamasasakit na mga pang-insulto. Ayon sa ilang mga ulat, siya rin ay possessive at marahas. Kaunti lamang ang pagkikita ni Jessica at Diego. Samantalang umaasa siya sa seryosong relasyon, ang interes lang ni Diego ay mapasaya ang kanyang mga pagnanasa. Batid ng mga kaibigan ni Jessica ang sitwasyon at paulit-ulit na pinayuhan siyang lumayo sa kanya. Nagbabala na ang interes lang nito ay pansamantalang relasyon. Ngunit hindi siya nakinig. Noong Setyembre 1, 2020, parang normal na umaga lamang ito para kay Jessica. Noong umaga, nagkaroon ng video call ang mag-ina na nagdulot ng masayang pag-uusap. Nagtanong si Jessica sa kanyang ina tungkol sa trabaho at ang takbo ng mga bagay. Nagbahagi sila ng makabuluhang usapan bago magpatuloy sa kanilang mga gawain. Patuloy si Jessica sa pagtatrabaho sa kanyang computer
habang inaatupag ng kanyang ina ang kanyang negosyo. Bandang 3 ng hapon, nagpadala si Jessica ng mensahe na humihingi ng permiso upang bumisita sa bahay ng kaibigan na si Renata para magkape at pangako na babalik siya ng 8 ng gabi. Bandang 5 ng hapon, nag-ayos na si Jessica upang lumabas. Tinanong ng kapatid niya kung saan siya pupunta. Sinagot ni Jessica na lalabas siya. Ang maikling usapang iyon ay nagbigay daan sa kanyang kapatid na mapansin ang kanyang suot. Sa wakas, nagpaalam si Jessica at umalis ng kanilang bahay. Nang mga bandang 8 ng gabi, nasa bahay na ang buong pamilya Gonzalez maliban kay Jessica. Ang isa sa kanyang mga kapatid ang unang nag-alala. 1 oras ang lumipas, ngunit wala pa ring balita si Jessica. Tinawagan nila si Jessica. Nakapatay ang kanyang telepono at ang tawag ay pumunta sa voicemail. Muli, sinabi ni Veronica sa kanyang anak na huwag mag-alala. Sa palagay niya ay nauubos lang ang battery ng telepono ni Jessica, ngunit babalik din ito sa bahay ng madali. Nang umabot na ng 10 at 11 ng gabi, lumalala ang pag-aalala ng pamilya. Nakipag-ugnayan sila sa ilang kaibigan ni Jessica, ngunit walang nakakita sa kanya. Wala rin silang natanggap na impormasyon mula sa mga kamag-anak na kanilang nakausap. Pinagpatuloy ng pamilya at mga kaibigan ang paghahanap kay Jessica sa mga bahay ng mga kaibigan at sa mga lokal na ospital. Ang isang kapatid niya ay nanatili sa bahay sa pag-asang babalik si Jessica, habang ang kanyang mga magulang ay pumunta sa pulisya upang i-report ang kanyang pagkawala. Nang makarating sila sa pulisya, agad silang kumatok sa pintuan. Pinagalitan sila ng isang pulis dahil sa ingay, ngunit nang maunawaan ang kanilang sitwasyon, agad itong nag-umpisa na kunin ang mga detalye. Maaga pa sa Martes, Setyembre 22, opisyal na iniulat si Jessica Gonzalez na nawawala sa Specialized Prosecutor's Office. Nang makarating ang mga naghahanap sa bahay ni Renata, sinabi ni Renata na ilang araw na niya di pa nakakausap si Jessica. Nakakuha ang isa sa kanyang mga kapatid ng access sa phone ni Jessica at natagpuan ang pangalan na Jose Luis na nagtatrabaho bilang driver ng Uber. Ipinaalam niya ito sa kanyang ina at sinimulan ng mga autoridad ang pag-track sa driver. Habang lumilipas ang mga oras, lumalalim ang desperasyon ng pamilya. Wala ang sino man sa kanila ang may anumang impormasyon sa kinaroroonan ni Jessica mula nang umalis ito ng bahay ng 5 ng hapon ng nakaraang araw. Nagsimula ang pag-circulate ng litrato ni Jessica sa social media. Lumalalim ang desperasyon ng pamilya habang tumatagal ang bawat minuto. Sa umaga ng Martes, Setyembre 22, pinaimbitahan ng opisina ng prosecutor ang mga kaibigan ni Jessica para sa pagtatanong. Nagtestify rin si Jose Luis, ang Uber driver, na nagpatunay na siya ay naghatid ng iba't ibang mga pasahero sa panahon ng pagkawala ni Jessica. Napatunayan na hindi siya kasangkot sa pagkawala nito. Nagbago ang takbo ng kaso nang ibunyag ng pinsan ni Jessica sa pamilya na hindi siya pumunta sa cafe-restaurant kasama ang kaibigan, kundi plano niyang makipagkita kay Diego. Mula noon, ang focus ng pamilya ay nag-shift sa paghahanap kay Diego at sa pagtatanong sa kanya tungkol kay Jessica. Sa kabila ng kanilang pag-aalala, nanatiling may pag-asa silang makita si Jessica ng ligtas. Nagkasundo sina Jessica at Diego na magkita noong Lunes, Setyembre 21, 2020, mga bandang 5 ng hapon. Iniulat ng mga testigo na nakita si Diego na dumating sa lugar ng kanilang pagkikita gamit ang kanyang kulay gray Volkswagen Polo. Sumakay si Jessica sa sasakyan at umalis sila. Pagkatapos noon, hindi na siya nakita. Ang larawan ni Jessica ay mabilis na kumalat sa social media, naglalarawan ng kanyang hitsura, ang suot niyang brown na sweater, itim na pantalon at madilim na bota, pati na rin ang kanyang mga tattoo, kulay ng buhok, taas at iba pang mga tanda ng pagkakakilanlan. Bagaman inimbitahan siyang magpaliwanag, hindi lumitaw si Diego sa opisina ng prosecutor na nagdulot ng agad na pagdududa.
Sinubaybayan ng mga autoridad ang mga record ng telepono ni Jessica. Ang mga record ay nagpahiwatig na ang telepono ni Jessica ay nasa isang property na pag-aari ng ama ni Diego noong hapon ng Lunes, Setyembre 21. Ang Setyembre 22 ay nagtapos ng walang bagong mga pangyayari, gayon din ang mga sumunod na araw, Miyerkules 23 at Huwebes 24. Dalawang mahahalaga ngunit nakapanlulumong pagtatagpo ang nagbago sa takbo ng investigasyon sa pagkawala ni Jessica. Una ay isang video na nagpapakita na ang gray polo ni Diego ay nasa isang car wash at si Diego na humihiling ng puspusang paglilinis, partikular sa trunk ng sasakyan. Nakunan din ng parehong kamera si Diego na tinitingnan ang resulta ng paglilinis, lalo na ang trunk. Sinabi ng mga tauhan ng car wash na hindi pa handa ang sasakyan, kaya umalis si Diego, pangako na babalik, ngunit hindi na bumalik. Sa halip, dumating ang pulisya at nagsimulang maghanap ng ebidensya sa sasakyan. Sa kabila ng malalim na paglilinis, natagpuan ng mga autoridad ang mga bakas ng dugo na ayon sa analysis ay mula kay Jessica. Ang ebidensyang ito ang nagpapalala sa takot ng pamilya ni Jessica. Noong Setyembre 24, habang naghahanap sa iba't ibang lugar sa Morelia, sila ay tinamaan ng isa pang malaking suntok sa tiyan. Natagpuan ang panty at pantalon ni Jessica na praktikal na nagpapatunay na may nangyaring masama sa kanya. Ang sumunod na araw, Setyembre 25, ay ang pinakamatinding pagsubok para sa mga mahal sa buhay ni Jessica. Maaga ng hapon, isinagawa ng mga autoridad ang malawakang paghahanap malapit sa huling kilalang lokasyon ng telepono ni Jessica. Nasa mga bandang 3:00 ng hapon, natagpuan ang bangkay ni Jessica Gonzalez sa isang gubat na malapit sa timog ng Morelia. Ang lugar ay kalahating milya lamang ang layo mula sa bahay ni Diego. Agad na naging pangunahing suspek si Diego sa pagkamatay ni Jessica. Nang kumalat ang malungkot na balita, labis na lugmok ang pamilya at mga kaibigan ni Jessica sa pagtanggap na hindi na siya babalik. Ang mabagsik na mga detalye ng kanyang pagkamatay ay lalong nagpabigat sa sitwasyon. Malubha ang mga bakas ng pisikal at sexual na karahasan sa katawan ni Jessica. Siya ay binugbog ng hindi bababa sa 31 na beses at isang malakas na suntok sa kanyang ulo ang malamang na sanhi ng kanyang pagkamatay. Siya ay pinatay noong Lunes, Setyembre 21, 2020, ilang oras matapos siyang mawala. Salamat sa intensibong trabaho ng mga forensic specialist, nakuha nila ang lahat ng ebidensya na kinakailangan upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ni Jessica. Ang autopsy ay nagpakita na namatay siya dahil sa subarachnoid hemorrhage na dulot ng traumatic brain injury. Sa hapon ng Biyernes, Setyembre 25, nagtipon ang malaking grupo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang kilusang feminist sa historikal na sentro ng kabisera ng Mikokan. Sila ay lumabas sa mga kalsada ng Morelia upang hingin sa mga autoridad na linawin kung ano ang nangyari kay Jessica. Isa itong protesta na humihingi ng pag-aresto at maximum na parusa sa sospek. Sa paglabas ng mga detalye ng kanyang pagpatay, lalong lumakas ang mga protesta. Noong Linggo, Setyembre 27, 2020, nagpaalam ng panghuli ang mga mahal sa buhay ni Jessica. Ang libingan ay sinalubong ng malalim na kalungkutan sa kanyang malupit at maagang kamatayan. Kinabukasan, Lunes, Setyembre 28, nag-alok ang mga autoridad ng premyo na nagkakahalaga ng 1 milyong piso para sa anumang impormasyon na magdadala sa pagkahuli ng 18 anyos na si Diego Uric, ang pangunahing suspek sa pagkawala at pagpatay kay Jessica. Isang red notice ang ipinadala sa Interpol General Secretariat upang hulihin siya sa anumang bansa mula sa 194 miyembro kung siya man ay magtatangkang tumakas. Iniisip ng mga autoridad ang posibilidad na baka tumakas si Diego sa ibang bansa upang umiwas sa katarungan na nagiging isa sa pinaka-wanted sa Mexico. Sinabi ng pulisya na ang pangunahing linya ng investigasyon
ay nakatuon sa romansa sa pagitan nina Jessica at Diego, ngunit hindi nila tinanggal ang iba pang posibleng motibo. Nagpahayag ng pakikiramay sa social media ang gobernador ng estado. Noong Miyerkules, 9 na araw matapos mawala si Jessica, natagpuan at naaresto ng mga autoridad si Diego. Sa isang press conference, inihayag ng Michoacan Attorney General na matagumpay na natukoy ang lokasyon ni Diego. Pumunta ang mga investigador sa lugar upang isagawa ang arrest warrant na ini-issue ng isang Michoacan Control Judge. Inatasan ng hukom ang preventive detention at itinakda ang 4 na buwang panahon para sa investigasyon. Ang paglilitis ay humarap sa maraming pagkaantala, kung saan ginamit ng defense team ni Diego ang lahat ng taktika upang patagalin ang proseso, habang ang pamilya ni Jessica ay lumaban ng walang tigil para sa hustisya. Kasama sa legal na depensa ni Diego ang 12 abogado na naghain ng maraming apela, ngunit sa huli nagtagumpay ang katarungan. Sa kabila ng mga malawakang legal na maniobra at mga irregularidad na iniulat sa panahon ng paglilitis na nagpapahiwatig ng pang-aabuso sa kapangyarihan, lumitaw ang katotohanan. Natuklasan na may access si Diego sa isang cellphone habang nakakulong na nagbibigay sa kanya ng patuloy na komunikasyon sa kanyang pamilya. Bukod dito, iniulat na tinakot ng ama ni Diego ang pamilya ni Jessica sa loob at labas ng bilangguan. Tinangka ng defense na ibaba ang mga alegasyon sa pagpatay sa homicide lamang, ngunit tinanggihan ito. Nagtipon ang mga investigador ng mahigit sa 120 na piraso ng ebidensya na hindi lamang nagtuturo kay Diego, kundi nagtatakda rin sa kanya bilang isang mamamatay tao ng kababaihan. Sa panahon ng paglilitis, ibinunyag ang nakakabahalang detalye ng huling sandali ni Jessica. Dinala ni Diego si Jessica sa isang gusali kung saan ginawan siya ng sexual na pag-atake bago marahas na tinapos ang kanyang buhay. Dahil sa lakas ni Diego, walang kalaban-laban si Jessica laban sa kanyang malupit na pag-atake. Gumamit si Diego ng turquoise na kumot na karaniwang ginagamit niya para protektahan ang backseat ng kanyang sasakyan mula sa kanyang aso para balutin ang katawan ni Jessica bago ito ilagay sa trunk ng kanyang sasakyan. Nagmaneho si Diego para makipagkita sa isang kaibigan. Inamin ng isa sa kanila na tinulungan niya si Diego sa bangkay. Ang kaibigang ito ay nakipagtulungan sa mga autoridad upang maiwasang makasuhan ng pakikipagsabuatan. Matapos itapon ang katawan sa isang kakahuyan, pumunta sila para kumain ng tacos. Hindi nagpakita ng pagsisisi o takot si Diego. Ang kawalang sensitibo ng pagkain ng tacos pagkatapos na itapon ang katawan ni Jessica ay nagpagalit sa publiko. Sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni Diego at ng kanyang koponan sa pagtatanggol, hindi nila maipaliwanag ng lohikal ang kanyang mga aksyon. Pagkaraan ng 2 taon at 4 na buwan mula nang mapatay si Jessica, sinintensyahan siya ng hukom ng 50 taon sa bilangguan, ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng batas ng Mexico para sa mga naturang krimen. In the realm of journalism, especially within the true crime genre, a crucial moral lesson is the imperative of ethical reporting. Journalists have a responsibility to ensure that their coverage is accurate, respectful, and sensitive to all parties involved. This includes avoiding sensationalism that can distort facts or exploit the suffering of victims and their families. Ethical journalism in true crime should aim to inform the public while upholding the dignity and privacy of individuals, acknowledging the profound impact that words and narratives can have on real lives. By adhering to these principles, journalists not only uphold their integrity, but also contribute to a more just and compassionate society.